Bumangga po siya rito. Dito. Opo, pag ganun po. Tapos tumumba po ng... So, yun, Nakuha nila yung cellphone ng kapatid ko. si Bernardo pa rin ang nanakit sa'yo. Opo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa paglapit nga nitong biktima umano ng pulis, itong mag-ama na illegal na inaresto at binugbog pa ang kanyang anak at isinama sa kanya sa kulungan dahil umano sa kanilang pagmamatigas na papasukin sa kanilang bahay. Dahil itong mga pulis ng Pandi, Bulacan, mga kababayan po natin, ay may hinahabol nga na suspect. Ngunit ang kanilang pagkakalam ay pumasok sa bahay ng mag-ama. Ngunit ang totoo ay hindi naman umano pumasok. At ang ginawa nila mga kababayan po natin, imbis na umuwi sila na walang dalang o nahuling mga suspect, ang mag-ama umano ang kanilang hinuli. Kaya agad naman humingi ng tulong itong mag-ama na biktima ng mga pulis dito kay Senator Raffy Tulfo at agad naman umaksyon itong si Senator Raffy Tulfo. At sa ngayon ang maganda ay sinibak na umano itong mga pulis at hindi nagdalawang isip na imbestigahan ng maayos ng mga matitinong pulis itong kanilang kabaro. Doon sa video makikita ko may mga nakabonet na pumasok. Yun po ay mga pulis na. And then hanggang sa, ayun na, meron na pong dinumog. At sa kanilang bintana na bumaba during that time. At dito rin makikita na nagkaroon na ng enkwentro at kung saan na nanakit na yung ating mga kapulisan. At yung CCTV kung saan kuha yung buong pangyayari ay dito sa isang tindahan. Ito na po mga kababayan po natin ang aktual na lugar kung saan nangyari nga ang pambubugbog, panghuli ng mga pulis sa pamilyang wala namang kinalaman actually sa kanilang target. Ang kanilang rason kasi ay dahil hinarangan sila at hindi papasukin sa bahay. So talagang hindi mo pwede papasukin dahil itong mga pulis na ito, para sa kaalaman ng lahat, ay nakabonet ito. Walang identity, hindi nagpakilalang pulis, huli na sila nagpakilala na pulis. Pero ngunit mga kababayan po natin, kahit magpakilala pa itong mga pulis dahil sa kanilang postura na naka-sibilyan, may mga armas at nakabonet, talagang hindi ka maniniwala at hindi mo ito papasukin sa iyong bahay for security reason po mga kababayan po natin. Pakinggan po natin ang kwento ng mga biktima at ng witness umano kung paano pumasok at nakarating nga itong mga pulis sa kanilang lugar. Na malapit sa kanilang bahay. Ito yon. Yan. Yung anak kong babae, nasa likuran ko po, doon niyo po sinaktan yung anak ko. Ano yung ginawa po? Sinampal po eh. Nakita po namin tatay kayo ba yung walang damit? Opo, opo. Ano yung ginawa nyo ho? Pinipigilan ko nga po sila eh. Kinakausap ko po sila na ayusin na lang, wag na tayong magharasa ng kuwan. Eh hindi po sila nakikinig. Ang gusto ko talaga nila makapasok. Po. Opo. Ngayon, Inaano ko po na wag silang makapasok. Kasi nga po, may mga anak din po ako. ano po ang ginagawa ng pulis sa gate po ninyo? Ginaganyan, pinipilit pong buksan. Ginaganyan-ganyan po nila. Eh ako po, nilalabanan ko po kasi gusto ko mailak po yung... Pero nabanggit ni tatay na merong isang asset na nakapasok nga dito pa dumaan sa gate ninyo. Opo, ano na po yun? Tapos na po yun nangyari. Tapos tsaka po ako pumasok po dito. Kasi nga, andito lang po. Nabanggit niya na aalis na yung sumemplang. Bumangga po siya rito. Opo, pag ganun po. Tapos tumumba po ng... So, yun, Nakuha nila yung cellphone ng kapatid ko. etong tatlong pulis, sino ho ang nanakit sa inyong kapatid? Si Bernardo po. Yung dalawang pulis, anong ginagawa? Ayun po, yung hinuli po nga po yung tatay ko, pinadapa po doon. So, Tsaka po kumbaga, pinasasan si tatay. si tatay mo pa lang, dito pa lang sa bahay nyo, pinasasan na. Opo, Okay. pinadapa na po nila dyan. Ngayon, sila ang nakabantay, pero si Bernardo yung nanampal sa kapatid mo. Opo, si Bernardo po. Yung pagdating sa police station, si Bernardo pa rin ang nanakit sa'yo. Opo, siya rin po. Tapos nakabonet. Anong kulay ho yung bonnet nila? Itim. Ano ho ang may uniforme po ba? Wala po. Kita ho niyo ho ba? Opo, nandito po ako nung nagkakagulo na po sila. Ano po ang napansin ho ninyo at nakita po ninyo? Hindi po kasi natin masasabi na pulis talaga sila dahil kasi nga civilian at nakabonet po sila. Hindi po nila sinaktan dahil kasi ang nakikita ko sa kanila, pinipigilan nilang pumasok sa loob ng bahay dahil kasi nga hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari kaya nila pinipigilan. Yun ba sir, nakita nyo itong mga nakabonet na nakit? Oh, yung isang ano po, yung kapatid po nilang tomboy, sinampal po nila. So ito po mga kababayan po natin, itong mga testimony nitong mga residente nga ng isang lugar dito sa Pandi, Bulacan ay patunay na talagang madidiin nga itong pulis. So palagay natin mga kababayan po natin, tama lang talaga na sibakin sa serbisyo at kasuhan or kailangang ipakulong itong mga pulis kasi ikinulungan nila itong mga inosenteng mag-ama
sila pa kaya. So, alam niyo mga kababayan po natin ng tinong pulis, dapat talaga bigyan ng reward. So, kagaya ng ginawa ng mga pulis sa Taguig, na sinubukan silang suhulan ng ilang mga foreigner pero hindi nila tinanggap, imbis ay inaristo nila, tapos muli gusto silang suhulan, so inaristo nila muli yung gusto pang magsuhol sa kanila para palabasin ang kanyang kaibigan na una nang nanuhol. So itong mga pulis na talagang tapat sa serbisyo ay dapat ma-promote at mabigyan ng reward. Pero yung mga ganitong klaseng pulis po, mga kababayan po natin, ay palagay ko hindi natin kailangan ito. Hindi kailangan ng taong bayan ang pulis na mga traidor, abusado, at walang respeto sa ordinaryong Pilipino, mga kababayan po natin. Kakaiba iba yung kanilang kagustuhan. Ang kagustuhan nila ay ma-promote kahit pa gumamit sila ng ibang tao, yung mga inosenteng tao, maipakulong lang nila para bumango ang kanilang pangalan. Kasi parang nangyari dito, nakita ko, dahil hindi nila nahuli ang pinaka-target nila, kinuha nila itong mag-ama o itong si tatay muna kasi huli na yung anak Kinuha nila itong padre di pamilya na umano'y nagharang sa kanila sa kapagpasok sa bahay mismo, ay para mayroon silang achievement na mai-report nga doon sa kanilang chief of police. Kasi alam ko si Bernardo, siya yung team leader nitong grupo na humahabol sa umano'y suspect nila. Para sa kaalaman ng lahat, mga kababayan, hindi rin pala nila nahulian ng suspect at wala rin silang identification o pangalan na minensyon, Basta may hinahabol silang target na pumasok sa bahay ni tatay. Kita nyo naman po dun sa may video na sinampal po talaga ng pulis yung Ang bahay. Katulad din po sa amin, pinasok din po nila kami nang wala silang warrant. Hindi po namin alam kung ano pong kasalanan ng mga asawa namin. Ngayon, dahil sa wala po kaming kakayahan na tatakot din kaming lumaban, hanggang ngayon nakakulong pa rin po sila. Tama ho ba, nung araw ho na yun, naunang pinasok po ang bahay ninyo? Opo, totoo po. Anong oras po nangyari? Sa akin po kasi mga past 9 ng gabi. Sa akin po alas 7. Alas 7 naman po ng gabi. Ibig sabihin po, nauna ho na pinasok ang bahay nila Vicente, sumunod po, Hindi, nauna po sa amin. Mga ano kasi sila ngayong August sila, kami naman May, sa kanya June. June 1 po sa Sa akin. akin May 3. tama ho ba, nakabonet po sila? Lahat po sila, nagpakabunit po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Ilan Sobrang ho, nung sumugod ho sa inyo, ilan? marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila Ngayon ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. May barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Magandang araw po, Colonel Relly. Kasama po namin ang mga complainants para humingi po ng balita patungkol po sa insidente na kung saan ay meron po nga 3 kapulisan ho na pumunta ho sa kanilang bahay. Ano po ang naging action po natin, Colonel? Kagaya ng nasabi ko nga, after dun sa napanood namin nga dun sa yung interview Yes po. ni Senator dun sa itong dalawang complaint, immediately nagpalabas na ako, nag-issue na ako ng order relieving yung 3 personnel ng PANDI to undergo in-depth investigation doon sa nangyari. At hanggang ngayon po, ongoing pa yung investigation na ginagawa. At isinunod ko rin yung hepe para hindi magkaroon ng misinterpretation doon sa ginagawang investigation ng ating provincial investigators. Opo. So far, nasa pihaw muna sila. At sabi ko nga, based doon sa sinasabi nila na version nila, ay ni-require ko sila na mag-provide din ng ebidensya. Sir Julius, nabanggit po ni Colonel, ayun po, na-relieve na po, na-assign po dito muna sa headquarters habang ongoing po yung investigation po sa ating mga personnel. Ano po ang masasabi po ninyo sa naging action po ng ating kapulisan? Maraming salamat sir na anuhan po yung sa kaso po namin. Medyo na po ako, medyo kampante na po ako kasi minsan po pag lumalabas kasi ako ng bahay, medyo pa ako may trauma po. Tatay, ano po gusto pong sabihin? Ngayon po ay may balita na po kayo doon po sa mga kapulisan po. Okay na naman po dahil ayun nga gaya ng sabi ni Colonel na na po sila. Okay na po yun, medyo nagkaroon na rin po kami ng medyo konting tahimik dahil na-relieve na nga po. Pero sana po, kung sinasabi nyo na relieve, sana po sa tulong ng Diyos magtuloy-tuloy. Yun lang po. Maraming pong salamat. Rest assured po pag lumabas po yung resulta ng investigation natin.
malalaman. So ayun po mga kababayan po natin at inaantay na lang kung ano talaga yung pinal na desisyon patungkol po dito kay Bernardo at ang kanyang mga kasamahan na pulis. May illegal nga na pinasok itong bahay ng mag-ama sa Pandi, Bulacan at kalaunan ay kinulong at ang kanyang anak ay bumisita lamang sana para kamustahin ang kanyang ama at dalhan ng supply. Ay ito rin ay binugbog at ikinulong umano mga kababayan po natin. Malinaw ang paglabag ng ating mga pulis sa kanilang sinumpaang tungkulin. Doon pa lang sa operasyon na ginawa nila ay may pagkukulang. So salamat nga at natulungan sila ni Senator Rapi Tulfo na ibalik ang kanilang pera na naipiyansa. At kagaya ng sinasabi po natin mga kababayan po natin, kapag ang pulis ay nakagawa ng kabutihan, nakatulong sa ating mga kababayan, dapat talaga ibibigyan ng reward at dapat bigyan ng promotion. Pero kung mga ganitong klaseng pulis ay palagay ko, hindi lang dapat ito idimot, kundi dapat sibakin na sa kanilang serbisyo at walang makuhang benepisyo. Kasi kapag talagang itinulorit niyan ng ating mga opisyal ng Philippine National Police, lalong dadami ito at lalong maghahasik pa ng lagim, which is ang magiging biktima nito ay ang mga ordinaryong Pilipino na walang kakayanan na lumaban sa kanila. Hindi lang sa proseso ng hustisya, kundi pagdating na rin sa pisikal mga kababayan po natin. At buti na lang ay agad sila binigyan ng suporta ni Senator Tulfo para ituloy ang laban at malapitan itong mga opisyal na magpoproseso at mag-imbestiga. Kasi alam natin kapag pinabayaan to, itong mga opisyal ay malamang at sa malamang tutulungan pa rin ang kanilang kabady. So kapag lumapit na sa mga senador, sa media, yun na, medyo may iba na ang timpla nitong mga opisyal, lalo na yung mga investigador dahil takot na rin silang madamay. So yan po ang ating update mga kababayan.